Caitlin. You don't treat me as your husband. So why should I treat you as my wife? Stop destroying our family. Mami mo ang nagsisimula ng gulo, hindi ako. Kailan mo papapasok yan sa isip mo, ha? Come on. Ang sabihin mo, may feelings ka pa rin kay Daddy. Hindi si Zoe ang tumawag ng pulis. Kami ng nanay mo ang tumawag ng pulis. Naalala ko si Zoe nasa Apex. Kausap pa nga si Ma'am Moira eh. So, ibig sabihin, pinabayaan lang ako ni Zoe? Sino ba nagsabing iligtas mo ko? Tsaka bakit ko naman sasabihin wala naman akong pakialam sa kung anong mangyari sa'yo. Sama na ugali mo? Para gustuhin mong may mangyari sa kapatid mo? Parehong-pareho kayo ng nanay mo, no? Kung hindi ka busy, Doc, baka pwede mo ako samahan. Oo naman, Dok. Ang lakas mo kaya sa akin. See you. O Zoe, huwag kang pupunta ng ACH habang wala ako, ha? Ang walang magtanggol sa'yo kapag pinagtulungan ka nila doon. Mami, baka ikaw ang pagtulungan sa Cebu. Buong angkan ni Daddy nandun. I don't care. Ang importante, maiuwi ko ngayon ng daddy mo. Gusto mo samahan kita? What for? Para hindi ka mag-skandalo dun. At para hindi ka manggulo dun. I don't need a chaperone. Besides, hindi ako mag-iiskandalo. Pupunta lang ako doon para sunduin ang daddy mo. Pero, Mami, kailangan mo ng someone to convince Nad na bumalik siya dito. Galit kaya siya sa'yo? Sa tingin mo sasama sa'yo yun? Alam mo, sinabi niya sa akin kung saan siya pupunta. Hindi niya gagawin yun kung ayaw niya ako makita. Alam mo, naglalambing lang yung daddy mo. Don't worry, I will be home soon with your dad. Paano ba magluto ng kalyos? Recipes. Lynette! Chang! Lynette! May bisita ka. Sino ho? Lynette, RJ, anong ginagawa mo dito? pasensya ka na. Kailangan ko lang ng kaibigan na makakausap. Ay, meron pala akong gagawin sa loob. Nakalimutan ko. Gusto mo magkape muna? Magkape ka muna. Thank you, Lynette. Alam mo, Lynette, hindi ko talaga maintindihan to si Moira. Bakit? Kasi ayaw niya maniwala na nagkikita at nag-uusap tayo dahil kay Annalyn. Akala niya may relasyon tayo. Hindi lang naman si Moira ang nag-iisip niyan eh. Mukhang pati na rin si Zoe. Nahawa na rin yata si Zoe sa kapraningan ng nanay niya. I don't understand it. Paano kami nagtagal kung ganun ang ugali ni Moira? Sa tingin ko, kaya kayo nagtagal kasi may anak kayong dalawa. Dahil kay Zoe. Sa tingin ko nga, dahil lang kay Zoe. Mukhang nakaka-istorbo yata ako, Lynette. Hindi na ako magtagal. Alis na ako. Sorry, RJ, kasi naghanap kasi ako ng recipe ko paano ba gumawa ng kalyos. Nag-promise kasi ako kay Carlos na ipagluluto ko siya, pero hindi ako marunong magluto ng kalyos, kaya ito nag-research ako. Kalyos? Marunong ako magluto niyan. Marunong ka magluto? Lynette, wala naman akong ginagawa. Since hindi ako bumalik sa pagka-doktor, isa sa pinagkabisihan ko, nag-aral ako magluto. Kalyos, madali lang yan. Gusto mo, turuan kita magluto? Para naman hindi ka mapahiya kay Carlos.
Sigurado ako magugustuhan ni Carlos to. Lynette! RJ, nandito ka pala. Nag-away kasi kami ni Moira. Kinailangan ko lang na may makausap. Pero, na-mention naman ni Lynette na may lunch date kayo. Carlos, pasensya ka na. Kasi diba nag-promise ako sa'yo na ipagluluto kita ng kalyos. Hindi kasi ako marunong eh. Si RJ marunong magluto kaya nagpaturo ako sa kanya. Mukhang masarap tong niluto niyo, ah. Lynette, nagluto lang naman kayo eh. Wala naman kayong ginawang masama. Sige, mauna na ako. Hindi na ako magtatagal. RJ, sabayan mo na kami kumain ni Lynette. Kahit tayo. Carlos, halika. Dito ka na. RJ, alam ba ni Moira na nandito ka? Kakatawag ko lang sa bahay. Wala siya doon, nagpunta ng Cebu. Ayaw ko lang kasi ng gulo. Halika pare. Upo ka na. Salamat. Dali. Ito yung kanin. Yan. Sige, mauna ka na, Carlos. Pare,